Umattend nga ako ng kasalang Indiano ngayon at meron nga akong ganap dito dahil isa nga ako sa gagawa ng mga ritual. Ni-explain ko nga sa inyo yung mga pinagagawa namin dito para kahit papaano ay maintindihan nyo nga yung kultura nila. Alas 5 pa nga lang guys ay mine-makeupan na nga ako dahil marami nga kaming nakapila. Dahil nga nakatira ako sa village guys ay very limited nga lang din yung mga makeup artist pero yung mga nagpapa-makeup ay napakarami. Dito kasi sa India guys, kahit nga na pinsan ka lang or kahit malayong kamag-anak ay kailangan mo talagang mag-ayos para nga mapa-feel mo sa kanila na ngayong magse-celebrate sila ng kasal or may occasion sila sa pamilya ay todo suporta ka talaga. Kaya naman ako guys, kahit si Milan ay pinsan niya nga lang yung ikakasal ay nakabihis talaga ako at ang suot-suot ko nga ngayon ay tinatawag nilang sari. Pasensya na nga kayo guys kung napapansin nyo nga ay nagsasalita ako sa video pagkatapos dito ay vino-voice over ko. Madalas kasi ay nagsasalita ako sa Gujarati language and hindi nyo rin naman maiintindihan. Kaya naman ay napagpasyahan ko na i-voice over na nga lang yung buong vlog na to. Hi guys! So, kamusta kayo? Hi Ivan! Say hi to them! So, for today ay magpupunta tayo doon sa aking pinsan which is si Hero. And magsa-celebrate tayo ng tinatawag nilang PT. So, ayan. Ang suot-suot ko ngayon ay tinatawag nilang Gujarati sari. And Ivan is wearing kurta. Hi, Ivan! So, ayun guys. Balitaan ko kayo. 7 nga ang katao yung sinabihan nila na pumunta nga dito ng maaga dahil marami nga kaming gagawing ritual kagaya na lamang ng pagbe-bless nitong mga drums na siyang gagamitin sa pagpapatugtog kapag darating na nga yung ikakasal. And ito nga yung mother ng bride which is si Fagomasi. Halos 3 araw nga nilang inaayusan yung buong lugar na ito guys. And isa nga lang ito sa mga street sa village namin. Gawa ng dito kasi sa lugar nila ay medyo may kalakihan and may space. Hindi tulad doon sa may village namin. So, usually, kapag yung mga tao dito ay nag-ookasyon, I think umaabot ng 500 to 3,000 yung mga guests nila. And dito nga sa kasalan na ito, inabot nga daw ng 3,000 yung mga guests. Kapag wala nga silang space sa mga village nila or sa street nila, ang kadalasang ginagawa nila ay nag-rent nga sila ng mga function area para nga magkasya. Kasi kakailanganin mo pa nga ng parking space, ng mauupuan ng mga tao. Kaya kung mapapansin nyo, nakaasikaso na din and nakaayos na din yung mga upuan dyan. No? Tignan nyo, napakadami. Tignan nyo naman ang baby Ivan ko. Ayan. Nakikipaglaro sa mga bata. Tignan nyo yung design ng ganda, di ba? Ito nga yung tinatawag nilang PT ceremony kung saan ay maglalagay nga sila ng turmeric powder sa katawan nung bride. Kami nga yung mag-uumpisa ng ritual kaya naman kung mapapansin nyo ay inaayos na nga ito nandito na nga din yung parang pare na siyang magsasagawa ng ritual. Yung mga napili ngang magsasagawa ng ritual ay yung kamag-anak ng bride kagaya ko na lamang na yung pinsan ni Hero ay si Milan ako nga yung asawa ni Milan. Yung dito naman guys ay mga tita niya, yung iba naman ay mga lola niya. Kaya kami lahat dito na nakikita nyo ay kami yung mag-uumpasa nitong function na to and kami nga din yung tatapos. Nandirito na nga din si VD and si Drusty. Ito nga yung mga pinsan pa nung ikakasal nakabihis na nga sila. So dahil nga ang kulay ng turmeric powder ay yellow kaya naman ay napagdiskitahan nila na magsuot nga ng yellow. And tuwing nga kapag merong mga PT celebrations na ganito ay yellow talaga yung kulay na sinusuot. Kaya kung makikita nyo si Baby Ivan ay naka-yellow din. Ito nga yung isa sa mga problema ko kay Ivan guys kapag meron nga mga celebration na ganito kapag kasama ako dahil kapag nakikita na niya nga ako guys ay ayaw na nga humiwalay sa akin. Kaya kung mapapansin nyo, wala nga din dito sa lugar na ito ang binan ko kasi ako nga ay may mga ritual na gagawin. So ang ginagawa niya guys, si Ivan ay nililibang niya sa labas. Ang nakikita niyong ginagawa namin ngayon guys ay parang dinudurog namin itong mga bigas. Pagkatapos ay meron silang kinuhang parang flour and then binigyan nila ng tubig tapos ay iniisa-isa namin na binibilog-bilog.
So, habang ginagawa nga namin yung mga seremonya sa loob, ay yung bride naman dito guys ay nagpipicture-picture taking kasama yung mga relatives. And tignan nyo naman si Ivan guys, ayaw magpa-picture kaya nagwawala siya dyan. Ang ganda nga ng decorations nila dito guys, and sobrang ginastusan talaga. Pero naisip ko kung yung perang ginastos nila nga dito guys ay sa Pilipinas yung designer na nakuha, ay naku po, bonggam-bongga. Pero dahil nga nasa village kami, kaya limited lang din yung mga options and yung mga designer ng mga ganitong okasyon. Kaya kung ano lang yung nandirito and kung ano lang yung uso, yun lang yung ginagawa nila. Tapos guys, dumating na yung mother, yung father ng bride, and dito nga tinawag na nga din yung bride. And dito, tatapusin na nila yung celebration. Eh meron nga siyang dala-dala ditong niyog and ino-offer niya nga doon sa may picture ng God. So ganito siya guys. Hindi ko na ma-explain sa inyo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng ganyan guys. Pero yan yung ginawa noong PT celebration. Medyo nakakainip nga lang guys yung ganito mga okasyon, pero kailangan kasi siya and ritual siya. And nakikita nyo naman guys, kasama ko dito yung mga Indian aunties. And halos lahat nga ng mga nakikita nyo dyan ay mga malalapit na kamag-anak. Actually guys, sa unang part ng selebrasyon ay mga kamag-anak lang talaga yung usualing pumupunta. Pero kapag medyo kainan time na, ay doon na po magsisidatingan yung mga bisita. And I think sa PT celebration guys, kahit unang seremonyas pa lang to, inaabot nga ng halos 500 or minsan kapag malakihan nasa 700 yung mga iniimbita nila. Pero hindi pa yun yung pinakahuli ha. Kasi meron pa tayong tinatawag na garasyanti and yung mismong kasalan. Kapag garasyanti and mismong kasalan guys, umaabot ng 2,000 to 3,000 yung mga malakihang selebrasyon talaga dito. Kaya kapag kasalan talaga sa India ay pagkamahal-mahal talaga ng ginagastos, pinag-iipunan, yung iba nga ay naglo-loan pa para nga mapakasal yung mga anak nila. So ngayon, ang nakikita nyo ay yung pinaka last part na wherein we'll be putting turmeric powder. Marami nga ang symbolization ito guys, and isa na nga ito ay sinisimbolize niya yung pag-welcome into married life. Pangalawa ay inaalis niya yung mga bad spirits and nagsisimbolize siya ng happiness, fertility, and isa nga din ito sa pampaganda daw nila. So kapag nag-apply ka nga daw nito ay glowing ka kapag kakasal ka na. So ganun yung paniniwala nila dito guys. Tapos ayun guys, nag-picture taking lang kami one by one, and dito nga guys, yung nagpapatagal lang talaga ng mga seremonyas ay yung pagme-makeup, yung mga picture-picture taking na ganito. Kaya naman yung isang araw ay kulang. Kapag nagpapakasal nga sila, halos 2-3 araw, iba-ibang mga celebration. Pero kami dito guys, dahil nga ay gusto nilang matapos agad yung celebration. Numpisahan nga nila ng maaga para matapos ng gabi. And dito guys, si Ivan ay pakalat-kalat at naglilibot-libot. Pero hindi nga siya masyadong nagkulit-kulit dito dahil meron nga siya mga kalarong bata. Hindi ko nga masyadong na-videohan si Ivan at saka yung mother-in-law ko guys dahil sobrang busy ko nga sa mga ritual-ritual dito. Meron pa nga silang pahukay-hukay serye tapos ang dami pang photoshoot session. So, after matapos ng lahat ng mga photoshoot guys, ay tinawag ko na nga din si Milan and nagpa-picture na nga kami sa bride. Pagkatapos ay umeska po na kami, kumain na kami. Pagkatapos ay nagready na for the garasyanti. So, abangan nyo yung video doon.